Titignan po natin ngayon ang isang kakilakilabot na kaso. Kung paano ang isang pagbabara sa tubo ang lumutas sa kaso matagal nang nangyari. Noong September 11, 2017, sa lungsod ng Oshawa, Ontario sa Canada, isang lokal na mangingisda ang nakakita ng lumulutang na katawan ng tao sa City Harbor. Hindi na ito makilala dahil sa naaagnas na. Agad na tumawag ng mga pulis ang nasabing mangingisda at agad naman nilang nakuha ang katawan sa tubig at dinala sa Forensic Medical Service para sa pagkakakilanlan at mga kinakailangang pagsusuri. Aminado naman na nahihirapan ng mga eksperto sa pagtukoy sa katawan dahil wala itong mga daliri at ulo at halos natunaw na to. Natukoy lamang nila na ang mga labi ay pag-aari ng isang dalagang nasa pagitan ng 18 to 25 years old. Imposibleng makilala ang biktima sa pamamagitan ng fingerprints at dental record. Gayunpaman, ang isang fragment ng isang tattoo ay makikita sa leeg. Ngunit imposibleng malaman kung ano ang totoong dahilan ng ikinalakot ng buhay nito dahil sa naaagnas na ngato. Ang tangi na lang nilang pag-asa ay ang pagsusuri ng DNA. Ngunit walang nakitang tugma sa kasalukuyang database. Dahil dito, sinimulan ng mga otoridad na suriin ang mga kaso ng lahat ng mga kabataang babaeng nawala nitong mga nakaraang buwan. Ngunit November pa lang ng parehong taon, halos 2 buwan pagkatapos makita ang naaagnas na katawan, nalaman nilang ang katawan ay pag-aari ng 18 years old na estudyante ng high school na si Rory Hash na nawala nung kalagitnaan ng August ng parehong taon, mga 1 buwan bago natagpuan ang mga labi sa oras ng kanyang pagkawala. Masusi namang sinuri ng mga divers ang daungan at ang katabing shoreline ng Lake Ontario. Ngunit walang ibang bahagi ng katawan ang nahanap. Imposible ring matukoy ang oras at sanhi ng pagkalagot ng hininga nito. Gayunpaman, natuklasan ng mga eksperto na ang katawan ay nagkaroon ng maraming malubhang pinsala habang nabubuhay pa to. Ito ay humantong sa hinala na ang dalagay pinahirapan sa loob ng mahabang panahon bago walang awang binawian ng buhay. Ang kwento ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Pagkalipas ng 4 na buwan nung katapusan ng Disyembre, lumipat ang bahay ang pamilya ni David Wood sa 19 McLean Drive, Oshawa. Agad nilang napansin ang kakaiba at hindi ka nais-nais na amoy. Ngunit ang kanilang kapitbahay sa ibaba ay isang solong 45 years old na lalaking pinangalan ng Adam Strong kung saan nakatira sa kabilang kalahati ng bahay, ay tiniyak sa kanilang isa lang tong maliit na issue ng tubo at kaya niyang tapusin sa loob ng ilang araw. Bilang bagong kapitbahay, sinubukan ng pamilyang maging palakaibigan, makipag-usap at magalang. Pero may isang bagay na kakaiba at nakakainis sa kanya. Nang dalhan siya ng asawa ni David ng ilang homemade cookies bilang isang pagbati, hindi niya to hinayaang makapasok sa loob ng kanyang apartment. Sa halip, lumabas na lang siya sa hallway at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Napansin ng asawa ni David na hindi maayos at magulo ang sala at ang amoy sa loob nito ay medyo mabaho. Kinuha ni Adam ang cookies, nagpasalamat sa kapitbahay at nagmamadaling umalis. Nang mag-cross ang landas ng magkapitbahay sa bakuran, humingi siya ng tawad sa hindi nito pag-imbita sa kanya na pumasok sa loob. Sa pagpapaliwanag na plano niyang magpa-renovate at hindi maganda ang hitsura ng kanyang apartment ngayon. Muli niyang sinubukang maging magalang, ngunit kapansin-pansin na kinakabahan ito. Sa loob ng ilang araw, habang naninirahan ng pamilya, sinubukan nilang huwag pansinin ang amoy. Ngunit noong December 29 sa wakas, ay nagpatawag na sila ng tubero. Dahil sa pagbara ng tubo at ang tumitinding baho. Maliit lang naman ang problema at madaling ayusin. Ngunit nakakagulat ang natuklasan ng mga tubero sa mga tubo. Nagulat din maging ang mga forensic experts. Ang tubero na nagngangalang Sean Finn kasama ang kanyang kapwa tubero ay nagsimulang alisin ang bara sa apartment ng pamilyang Wood. Napansin nila ang hindi magandang amoy pero nagulat pa rin sila kung gaano katapang ang amoy nito sa loob. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang kailangan nilang tingnan ang isang palapag sa ibaba. At nang bumaba sila sa apartment ni Strong, agad naman silang pinapasok. Humingi ng paumanhin ng mga tubero dahil sa istorbo. Pero mas malala pa ang amoy sa loob nito at nang makita ng mga tubero ang bara sa tubo, hindi nila maatim ang baho.
Nang maglaon ay inamin ni Sean na sa maraming taon niyang karanasan, hindi pa siya nakatagpo ng anumang napakabahong amoy. Nang magpasya silang linisin ng tubo, sa oras na to, ang kinakabahang may-ari ng bahay ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Hindi siya lumayo at patuloy na nagtatanong kung ano ang gagawin ng mga manggagawa at kung gaano ito katagal. Nang maglaon, binigyang katwiran niya ang kanyang mga kilos. Sa pagsasabing na curious lang siya dahil hindi pa niya nakita ang prosesong ito. Sinubukan ng mga tubero na huwag pansinin ang mga aksyon ni Adam at ang mga tanong nito. Ngunit ang maglaon ay nakakuha sila ng higit 10 kilo ng laman. Buhol na mahabang buhok at mga buto mula sa mga tubo. Natakot si Sean nang makita niya ang bahagyang naaagnas na mga daliri ng tao. Kasunod nito, ang may-ari ng apartment ay nagpakita ng isang gulat na mukha. Sinabi niyang wala pa siyang nakitang ganito sa kanyang buong buhay. At pagkatapos ay tinanong niya ang mga tubero kung meron silang anumang ideya kung paano napunta ang lahat ng ito sa mga tubo. Ayaw mag-isip ni Finn at nagpasya na agad na tumawag ng mga pulis para ayusin ang lahat. Iniulat niya ang kakilakilabot nilang natuklasan. At nang dumating ang mga otoridad, tiniyak nilang walang ginalaw si Adam o sinubukang itapon ng anumang ebidensya. Naunawaan kaagad ng mga dumating na pulis na tama si Sean nang makita nila ang laman ng tao mula sa mga tubo. Nang magpasya silang kausapin ang may-ari ng bahay, inaasahan nilang makarinig ng anumang uri ng alibay bilang isang dahilan. Ngunit ang lalaki ay sa halip inuyuko ang kanyang ulo at kinumpirma na ito ay labi ng isang babaeng nagbara sa tubo. At kung gusto ng mga pulis, ang ibang parte nito ay nasa loob ng kanyang freezer. Sa freezer, natagpuan nila ang isang pugot na ulo ng isang batang babae na nakaimpake sa isang plastic bag kasama ang mga pira-piraso ng paa. Dahil siyempre hindi ito mag-flush sa toilet. Ang bahay mismo ay isang tunay na tambakan kung saan tila walang sino man ang naglilinis. Ang kusina ay natambakan ng maruruming pinggan, mga nabubulok na pagkain, nagkalat ng mga basura sa sahig, at mayroong maraming mga magazine na partikular na nilalaman ay mga pang-adulto. Natagpuan din sa apartment ang mga laruan, latigo, posas at mga espesyal na kagamitan para sa pagtatali at pagsasabit. Sino nga ba si Adam Strong? Si Mr. Strong ay agad na inaresto at dinala sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Nagtataka ang mga pulis dahil ang taong ito ay hindi kailanman nagkaroon ng problema sa batas noon at wala sa kanilang radar. Walang anumang kaso sa kanya. Nakatira siya sa 19 Macmillan Drive sa Oshawa sa loob ng higit 10 taon mula noong unang bahagi ng 2007. At wala sa kanyang mga dating kapitbahay ang nagreklamo tungkol sa kanya. Si Adam Strong ay ipinanganak noong 1972 sa maliit na bayan ng Cornwall na matatagpuan sa Stormont County sa Ontario. At may napakaunting impormasyon lang tungkol sa kanyang pamilya. Wala siyang asawa at wala ring mga anak. Nagtatrabaho siya bilang operator ng istasyon sa isang lokal na istasyon ng gasolinahan at bilang isang security guard sa isang set ng pelikula. Inilarawan siya ng mga personal na nakakakilala sa kanya bilang isang quirky at close-minded na tao na nag-iisip na mas matalino siya kaysa sa iba. Mahilig siyang makipagtalo at patunayan ang kanyang punto hanggang sa sumang-ayon ng iba. Ngunit sa pangkalahatan, kilala siya bilang mahirap na kausap. Sa pagsusuri sa nilalaman ng mga personal page ni Adam sa mga social network, napag-alaman ng mga pulis na interesado siya sa mga kasanayan ng BDSM. Hindi niya naman itinanggi ang kanyang mga hilig at lantarang itong pinag-usapan. Napopost din siya ng mga kaugnay na larawan at video. Hindi siya kalanman nagkaroon ng pangmatagalang partner. Ngunit ang ilan sa kanyang dating mga nakasama ay nagkumpirma na isa siyang tunay na sadista. At nakaranas sila ng mga pagpapahirap habang nagtatalik na humantong sa kanilang paghihiwalay. Ang isa pang kakaiba niyang libangan ay ang pagsusulat ng mga review at feedback sa mga pang-adultong pelikula at magazines. Malino na nanonood siya ng gayong mga material kung paano ginugugol ni Adam ang lahat ng kanyang libreng oras sa palapas. Hindi siya mukhang kriminal at kumikilos ng mahinahon at masunurin. Sa 19 Macmillan Drive, kinordon ang tirahan ni Strong at itinuturing bilang pinangyarihan ng krimen. At nakakagulat ang mga bago nilang natuklasan
gaya ng natagpuan nilang pugot na ulo sa refrigerator. Agad na naisip ng mga pulis na ang natuklasang ulo, daliri at laman mula sa mga tubo ay maaaring pag-aari ni Rory. Duguan na damit at sapatos ng isang dalaga ay natagpuang nakatago sa iba't ibang silid sa mga tambak na basura sa bahay ni Adam. Nakita rin ang mga bakas ng dugo sa kama sa kwarto na pag-aari ni Adam. Ito ay ang dugo ng nawawalang dalaga. Dagdag pa rito, tumalsik din ang kanyang mga dugo sa mga pader, muebles at maging sa kisame ng silid. Nilagyan din ng lamesang tadtaran ng kusina kung saan malamang na doon tinapos at pinaghihiwa ng suspitsado ang dalaga. Ang mga bakas ng dugo, mga butil ng balat, mga buhok at mga fragment ng buto ay nasa lahat ng dako. Lumilikha ng nakakatakot na tanawin na nagdulot ng pagkaduwal sa mga nag-inspeksyon nito. Napakarumi din ng banyo, may mga dumi, tuko, at nasa lahat ng dako ang mga palatandaang may ginawang brutal dito. Sinira din ang palikuran at nakatumba sa gitna ang basurahan. Malinaw na sinubukan ni Strong na itapon ang katawan sa pamamagitan ng pag-flash sa banyo ng mga laman. At nang mapagtanto nitong may nakaharang, sinubukan niya itong ayusin pero nabigo siya. Bukod dito, napakaraming sari-saring matutulis na kutsilyo ang natagpuan sa kanyang tahanan na malamang na ginamit ni Adam para pagputol-putulin ang katawan ng dalaga. Ang ilang mga kutsilyo ay may bakas pa rin ng mga dugo. At ang DNA ng may-ari ng apartment ay natagpuan din sa mga fragment ng katawan na nakuha mula sa refrigerator. Alamin po natin kung sino ang biktima at kung paano siya napunta sa bahay ng kanyang salarin at kung ano ang nangyari sa kanya. Si Rory Hush ay ipinanganak noong July 9, 1999 sa Oshawa at nag-iisang anak ni na Shannon John. Umalis ang kanyang ama bago pa lang siya isinilang at wala itong koneksyon sa kanyang buhay. Si Rory ay lumaki sa isang medyo kakaibang pamilya. Ang kanyang lolo sa ina ay dating tagapagtatag at pinuno ng isang club na motorsiklo na tinatawag na Satan Choice at kilala rin bilang isang mahusay na boksingero at may malakas na koneksyon sa criminal underworld. Ang tiyuhin ni Rory ay isang miyembro ng Hells Angels Spy Club, isang matapang na pinuno at meron ding sariling buhay. Sa kabila ng pagkakaroon ng gayong mga kamag-anak, maaaring ilarawan ng pagkabata ni Rory bilang mapayapa at walang pakialam. Ginawa ng kanyang ina at lola ang lahat upang maibigay ang kanyang pangangailangan. Pinalibutan siya ng pagmamahal at pangangalaga. Isa ring mahusay na estudyante si Rory. Mahusay siya sa sayaw at nanalo pa ng mga parangal sa mga kompetisyon. Inilarawan siya ng mga tao bilang isang napakatalino, matino at bukas loob na bata. Sa edad na 13 anyos, nakatanggap si Rory ng parangal bilang pinakamahusay na kadete ng taon sa kanyang lokal na unit ng hukbo. Sa edad na 15 anyos, nagsimula siyang magbago nang ipinakilala siya ng isang kaibigan sa bawal na gamot at mabilis siyang naging dependent. Nagsimula siyang gumugol ng mas maraming oras sa mga mabisyong mga kaibigan at napabayaan ang kanyang pag-aaral. At sa kalaunan ay tuluyan nang tumigil sa pagpasok. Sa loob ng halos isang taon, sinikap ng kanyang pamilya na tulungan siyang mapagtagumpayan ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa iba't ibang mga klinika. Ngunit umuulit pa rin siya at bumabalik sa simula. Sa edad na 17 anyos, tumakas siya ng bahay at nagsimulang magbenta ng sariling katawan para sa pera upang makabili ng mga ipinagbabawal na gamot. Humingi ng tulong si Shannon mula sa isang eksperto sa mga kabataan na nalulung sa bawal na gamot. Hindi naman nasayang ang kanyang mga pagsisikap at kalaunan ay bumalik si Rory sa isang normal na buhay. Nakahanap ang dalaga ng trabaho bilang isang sales lady sa isang lokal na tindahan at nag-aaral sa malayo para makapasa sa kanyang mga pagsusulit at makakuha ng diploma sa high school. Sa pag-asang makapag-aral sa kolehiyo sa hinaharap. Bukod dito, nagsimula si Rory ng isang seryosong relasyon kasama ang isang batang lalaking nangangalang Anthony. At noong tagsibol ng 2017, nagpasya silang magsama. Noong June 2017, ipinaalam niya sa kanyang ina na buntis siya at binalak na ipagpatuloy ang sanggol. Halos 18 years old na si Rory noong oras na yon at malapit na sa tamang edad, kaya sinuportahan ng kanyang ina ang kanyang desisyon. Gayunpaman, hindi alam ni Shannon na ang kanyang anak ay nagsimula na namang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Noong kalagitnaan ng August,
Nakipagkita si Rory sa lokal na pulis na si Christopher Crane sa isang shopping center. Sinusubaybayan ni Crane ang kanyang sitwasyon sa nakalipas na 18 buwan. Tinitiyak na hindi siya babalik sa masamang gawain. Nung araw na yon, ipinagtapat ni Rory sa kanya na muli na naman siyang gumamit ng bawal na gamot at nawalan ng trabaho. 1 buwan na ang nakalipas. Bumalik na rin siya sa pagbebenta ng kanyang katawan para sa pera. Labis na nag-alala si Crane sa kanyang pagtatapat at nangakong tutulungan niya to at hiniling na maghintay na muna to ng ilang minuto habang aalis muna siya para agarang tumawag ng isang serbisyo upang ayusin ang pagpapa-ospital sa kanya. Gayunpaman nang bumalik si Crane, wala na si Rory at hindi niya na tumahanap. Kinabukasan natagpuan si Rory ng kanyang nanay at tiyo at dinala sa ospital. Matapos malaman ng mga to ang kanyang pagkakaugnay sa paggamit ng bawal na gamot. Dahil sa ilang mga kadahilanan, kailangan na muna siyang iwan mag-isa ng kanyang mga kamag-anak sa emergency room sa loob ng halos 1 oras. Ngunit pagbalik ng mga to, nalaman nilang wala na si Rory at hindi na siya muling nakitang buhay. Nakita sa surveillance footage na bumangon siya, naglakad patungong labasan at umalis ng ospital. Nang sumunod na araw, nagsampa ang kanyang pamilya ng ulat ng nawawalang tao. Ngunit sa kabila ng malawakang paghahanap at ang mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, walang nakitang anumang bakas ni Rory. Bagaman hindi ito tiyak kung paano siya napunta sa bahay ni Strong, malamang na ang kanyang desperadong pangangailangan para sa bawal na gamot ang nagdala sa kanya doon upang magbigay ng serbisyong pagkikipagtalik sa lalaki. Nagsimula na ang investigasyon matapos ipaalam agad ni Adam sa pulisya ang lokasyon ng mga natitirang bahagi ng katawan. Inaasahan ng mga investigador na magsisimula siyang magtapat. Gayunpaman sa sandaling nasa istasyon na siya, umatras at tumanggi siyang sagutin ng mga tanong. Nanatili siyang kalmado at hindi umamin sa anumang pagkakasala. Dahil walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ng dalaga, kinasuhan na lamang siya ng paglapastangan sa isang katawan. Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga abogado, hindi pinayagan ng salaring makapagpiyansa at nanatili sa kulungan habang nakabinbin ng paglilitis. Hindi alam ng mga investigador kung paano siya paaaminin, kaya sinubukan nila ang emosyonal na paraan. Pero hindi madaling manipulahin si Strong at maingat na iniiwasan nito ang mga tanong tungkol sa paano nalagutan ng hininga si Rory sa loob ng kanyang tahanan at kung ano ang ginawa niya rito. Samantala, kusang loob niyang ikinuwento ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga bladed weapons at sa kanyang malawak na koleksyon ng mga kutsilyo. Nagpatuloy ang paghahalughog sa bahay ni Adam. Natagpuan ng isang maruming kutsilyo na may mga tuyong balat na tila sa tao. Sa resulta ng pagsusuri ng DNA, lumabas na hindi tumugma kay Rory ang mga sample na natagpuan sa kutsilyo, kundi pag-aari ng ibang indibidwal. Tumagal din ng ilang buwan bago makilala ang nasabing tao. Ngunit noong July 2017, malinaw na ang mga balat sa kutsilyo ay mula sa isang dalagang nagngangalang Candice Fitzpatrick, na nawala mga 10 taon na ang nakalilipas. Ang teenager na to ay sangkot din sa ipinagbabawal na gamot at mga iligal na isyu. Lumaki ito sa isang magulong pamilya, madalas na maglayas at nawawala ng ilang buwan. Sa isang pagkakataon, nanirahan ito kasama ang mga kakilala at binubuhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang sariling katawan para sa kabuhayan at mga bawal na gamot. Isinilang ang dalaga noong 1989 at 18 taon noong oras ng kanyang pagkawala. Hindi agad napansin ng kanyang pamilya ang kanyang pagkawala at iniulat lang na nawawala siya makalipas ang halos 2 taon at sa oras na yon, huli na upang makahanap ng anumang mga lead. Bukod pa rito, ang kanyang pamumuhay at social circle ay marami at madaling ipagpalagay na maaaring napunta siya kahit saan. Sa loob ng 10 taon, naniniwala ang mga magulang ni Candice na naglayas lang ito at umaasang babalik din sa huli. Gayunpaman, ang balita mula sa mga otoridad noong 2018 ay sumira sa kanilang pag-asa na muling makitang buhay ang kanilang anak. Kapansin-pansin din na magkaedad ang parehong mga biktima at kapansin-pansin din ang pagkakahawig sa isa't isa na halos magkapatid na sila. Humantong ito sa paniniwala ng mga pulis na nakahuli sila ng isang serial predator at iniisip na hindi lang sina Fitzpatrick at Rory ang kanyang biktima. Ang mapangahas na salarin ng tanungin tungkol sa pangalawang dalaga
Nagpasya si Strong na humiling ng kapalit para sa impormasyon. Gusto niya ng mas komportableng kondisyon ng pamumuhay. Humingi siya ng pribadong selda, isang malaking TV, internet access, at isang menu ng kanyang gustong pagkain. Nagalit ang mga pulis sa kanyang kapangahasan, ngunit pumayag sila para makakuha ng impormasyon. Sinimulan ni Adam ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagsalaysay ng kanyang mahirap na pagkabata. Idinitalye kung paano siya inabuso ng kanyang ama mula sa edad na 5 taon at kung paano niya sinimulan ng pagpapahirap at pagwawakas ng buhay ng mga hayop. Mula sa edad na 7 taon ay naghahanap na siya ng pisikal na kasiyahan sa mga gawaing ito. Tinalakay niya rin ang kanyang mga gusto sa pagkikipagtalik at ang kanyang kawalan na kakayahan na makahanap ng isang babaeng aayon sa kanyang mga interes. Nang mapunta kay Rory ang pag-uusap, inilarawan niya ng detalyado at may maliwanag na kasiyahan kung paano nito pinaghihiwa. Gayunpaman, hindi nakuha ng mga pulis ang isang pag-amin tungkol sa kanyang pagkawala. Iginiit ni Adam na nalagutan ng hininga ang dalaga dahil sa labis na doses at itinapon niya na lang ang katawan nito. Nung unang tanungin si Adam tungkol kay Candice, medyo nagulat ito dahil sa 10 taon na ang nakalipas. Sinubukan niyang alamin kung paano nalaman ng mga pulis ang tungkol sa kanya. Nang marinig ang tungkol sa mga piraso ng laman na nakadikit sa isang lumang kutsilyo, nalungkot si Adam at nagsisi na hindi na nagawang maayos na itago ang kutsilyo para matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Kinumpirma niya na nakilala niya ang dalaga, ngunit sinabi niyang hindi niya tinapos ang buhay nito. Gayunpaman, hindi sumusuporta ang mga sagot ni Adam sa mga natagpuang ebidensya. Gumawa siya ng paraan upang pukawin ng ilang mga simpatsya. Nang ipinaalam sa kanya ng pulisya, nabuntis si Rory nung malagutan to ng hininga, mariintong itinanggi ni Adam. Napagtanto ng mga investigador na nasa maagang buwan pa lang ang pagbubuntis ni Rory, kaya maaaring hindi pa to kapansin-pansin. Ngunit iginiit ang kriminal na mapapansin sana niya kung buntis ang dalaga nung mga sandaling yon. Nang maglaon, sinubukan ni Adam na tanggihan ang lahat ng mga tanong, ngunit ang kanyang mga pahayag ay naitala na sa kamera at iniharap sa korte. Hindi niya isiniwalat kung ano ang ginawa niya sa katawan ni Candice at hindi na rin natagpuan ang mga labi nito. Nabigo rin ng mga investigador na malaman ang tungkol sa anumang iba pang posibleng biktima. Sa panahon ng huling interogasyon, wala na pakialam si Strong at sinabi na hindi niya alam kung mahalaga pa. Ngunit nais niyang maiparating ang kanyang pakikiramay sa mga magulang ng dalaga. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ng depensa na may sakit sa pag-iisip ang kanilang kliyente at hindi pwedeng panagutin sa kanyang mga ginawa at nangangailangan ng pangangalagang medikal. Hinarap ng korte ang tanong kung matino ba si Strong at maaaring manakot o kung siya ba ay dapat na ibilang sa psychiatric facility. Gayunpaman, natukoy sa isang psychiatric evaluation na sa kabila ng ilang mga karamdaman, alam ni Strong ang kanyang mga ginawa at sa gayon ay maaaring managot sa batas. Nagsimula ang paglilitis kay Adam noong September 2020, 3 taon pagkatapos ng pagkawala ni Rory at 12 taon pagkatapos mawala ni Candice. Kinasuhan siya ng 2 bilang ng pagwawakas ng buhay, gayon din ang paglapastangan sa mga labi ni Rory. Bagaman hindi niya inamin ang kanyang pagkakasala, ang mga ebidensyang natagpuan sa kanyang tahanan at ang kanyang mga pag-amin sa panahon ng mga interogasyon ay walang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Ayon sa prosekusyon, hinihikayat ang nasasakdal ang parehong babae sa kanyang tahanan. Nangako sa kanila ng pera para sa serbisyong pagkikipagtalik. Dahil sa kanyang mga partikular na kagustuhan at ang ebidensya na matatagpuan sa katawan ni Rory, pinahirapan niya ang biktima ng mahabang panahon. At malamang na tinapos ang buhay nito dahil sa takot na isumbong siya sa mga pulis. Noong September 4, na-detect ang signal mula sa kanyang mobile phone malapit sa City Harbor, kung saan itinapon niya ang katawan ng biktima o maaasang madadala to sa Akos. Noong April 2021, napatunayang nagkasala si Adam Strong sa pagwawakas sa buhay ni Candice Fitzpatrick, pati na rin ang paglapastangan sa mga lapi. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na parol. Pero hindi gaano nakagambala sa kriminal ang nasabing hatol dahil sinabi niya sa kanyang pangwakas na pananalita na mas maganda at komportable ang kanyang selda ng bilangguan kaysa sa kanyang nakaraang kondisyon sa pamumuhay.
6 na buwan pagkatapos ng kanyang sentensya, hindi inaasahang inamin ni Adam ang lokasyon ng mga labi ng unang biktima. Kasunod ng kanyang mga direksyon, ang paghahanap ay tumagal ng ilang buwan. Hanggang sa natagpuan ng mga pulis ang mga buto ng tao. Kinumpirma ng pagsusuri sa DNA na ang mga kalansay ay pag-aari ni Candice Fitzpatrick. Nang si Adam Strong ay dinala para sa kanyang unang interogasyon, kinumpiska ang kanyang mga personal na gamit. Kabilang dito ang isang kadena na may 3 singsing. Nang maglaon, hiniling niya na ibalik sa kanya ang mga item na to at binanggit na ang mga singsing na yon ay mahalaga sa kanya at ayaw nang mawala ang mga to. Kasunod nito, kinilala ng mga kamag-anak ni Rory at Candice ang 2 singsing bilang pag-aari ng kanilang anak. Ngunit ang 3 singsing ay nananatiling hindi nakikilala. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel at as always, keep safe everyone.